naka-experience na ba kayo ng horror story or ghost story in real life sa buhay nyo? Tapos, or kung hindi naman, parang naramdaman yung multo kayo, tapos pinagtawanan nyo na lang later on. Ako po isang beses, galing kami Subic ng handler ko, si Yael. Tapos nag-drive po ako na, tapos nasa harap siya. Tapos bigla na lang siyang umiyak. Gumagana-gano siya. Tapos tinatanong siya, ano bang nangyayari sa'yo? Sabi niya, tinatanong, gusto mo ba talagang malakas? Nag-drive ako nun. Tapos bigla niya sinabi, may nakisakay sa atin sa likod. So yun, sa ako nag-drive, talagang straight lang talaga, hindi ko talaga tinitignan yung mirror talaga, oh talaga, nanginginig na ako. So parang mga ilang segundo, nilingan ko ng ganyan para, so, sabi niya, wala daw. Kumbaga, naiyak daw siya kasi nung tumingin siya sa salamin, tumingin din daw sa kanya. So parang gano'n. Tapos yun yung pauwi po kasi nung condo, ay mag-isa lang po sa condo. So, natulog po akong nakabukas lahat ng ilaw tsaka may music. Ako po nung nag-check-in kami ng wife ko sa hotel, sa ibang bansa, kumbaga pagpasok po namin, syempre diretso po ako ng CR para uwi. Pagbukas ko po ng CR, may tayo sa kubeta. Pero walang tao. Hindi ba po? Kumbaga, kundi ka, paano po mangyayari yun na may tayo sa kubeta? Walang tao. Grabe kayo po, kinikilabutan po ako ngayon, no? Ayun nga po kayo, every time, dapat yung tinanong po, sorry po talaga, maiintindihan ko po kung hindi pa nalinis yung hotel. Eh, amoy bago naman, palit ng linen, may tayo. Nakakatakot yun, nakakatakot yun. Mas nakakatakot yun sa kwento ni Wilbert, sa totoo lang. Tae yun eh, hindi tao eh. Tae. Wala na po yung akin. Wala na. Wala na mga kasunod doon. Tapos na. Yung mga kwento namin parang tae rin, umurong. Baka niyo po yung pelikulang isusulat ni Nico.